Hi everyone! Welcome to our channel dito sa Farm Life PH channel. So for today's video, kung mapapansin nyo, yung ating mga alaga ay malalaki na. And kung mapapansin nyo guys, yung tatlong kulungan na yan ay lahat ay may laman. Okay. So for today's video guys, ay ipeplex ko sa inyo yung mga manok natin. Dahil itong mga manok na to ay pwede nang ma-harvest. Okay. So, bago tayo mag-start sa video natin, ay huwag po muna natin kalimutang mag-subscribe at i-click po ang notification bell para lagi po tayong updated sa mga susunod na videos tungkol po sa mga ganitong 45 days na manok or chicken broiler. Kung meron po kayong katanungan, just comment down below at ating pong sasagutin yan. Okay. So, dito guys, bakit lahat ng kulungan ay merong laman? Bakit ito'y kakaunti? Bakit ito'y ganito lang kadami? So, ito po ay mga nakilo ko na yan. So, dito sa unahang kulungan guys, ito talagang ready to harvest na yan. So, kumikilo na yan ng 2 kilo. Okay? Dito naman sa gitna, kumikilo na yan ng 1 kilo at kalahati o mahigit pa. Okay? Dito naman sa kabilang side, meron na dyang 1 kilong kalahati, may 1 kilo, merong kulang 1 kilo at kalahati. So, bakit sila ay bukod-bukod ng kulungan? Okay. Kami kasi kapag mag-harvest, yung pwede nang harvestin, isine-separate na po namin yan. And then, pinapaschedule na namin yan sa palengke para yun yung maunang ma-harvest. For example, itong unang batch na to. So, ito ay nagkakalaman ng 9 pieces na manok. So, dadagdagan natin yan, gagawin natin 10 or 15, depende sa order namin sa palengke. So, meron na po akong binabagsakan sa palengke, nagte-text na lang ako o tumatawag ako kung kailangan nila ng manok. Okay. So, ito, ipapaschedule ko na yan next week. And then, dito, kukuha tayo sa gitna. So, ito laman ng gitna ay meron na yan 12 piraso. So, kung yan ay sa schedule ko next week, pwede na rin yan kasama sa pag-harvest kasama nito. Okay? So, kaya namin ma-harvest mga 20 pieces next week. Kasi, itatanong nyo rin sa akin, bakit pag nag-harvest ka, sobrang laki naman? Bakit 2 kilo? Guys, kapag hinarvest yan, natanggal yung mga bituka niyan, balahibo niyan, hindi na yan 2 kilo ang kilo niyan. So, nag-i-equivalent na lang yan sa 1 kilo kulang 2 kilo. Ganon. 1 kilo't kalahati, 1 kilo't kulang 2 kilo, ganyan na yan. Dito, 1 kilo't kalahati, magiging 1 kilo na lang yan. Kasi kapag natanggal na yung mga balahibo niya, mga kuno-ano, magle-less na yung timbang niyan. And guys, ito tip ko sa mga gusto mag-alaga din ng 45 days. Kapag kayo mag-harvest ng manok, wag yung mang kilo lang. Yan, yung let's say, kumilo siya ng 1 kilo't kalahati, pag na-harvest, 1 kilo lang. Pero, depende yan sa susulungan nyo. Okay? Kami kasi, sa palengke kami nagsusulong, hindi kami nagsusulong dun sa mga maliliit na tindahan na parang talipapa lang. Kasi minsan, ang ino-order lang dyan ay kailangan nila is 1.5 lang. Hindi na kailangan lumampas doon. Syempre, ikaw, nag-aalaga ka para maganda yung kita mo, para maganda yung tutubuin mo, palakihin mo pa yung manok mo. Yan. Ganyan ginagawa namin. Lalo't marami ka pang patuka, ubusin mo muna yung patuka mo bago mo harvestin. Kasi kapag in-harvest mo yan ng 1 kilo't kalahati lang, 1 kilo't mahigit lang, tapos meron ka pang patuka, sayang. Okay? Kasi kasama yan sa kapital mo, kasama yan sa computation mo. Kasi kapag nabuo mo na yung kapital at nandoon na pagsama-sama mo na lahat, doon mo makikita, doon mo malalaman kung magkano tinubo mo sa manok mo. Okay. So dito sa batch na to, sa 50 pieces na to, ang akin pong kapital dito is 10,000. Okay. Pero ang nagagastos ko pa lang guys ay nasa 8,000 mahigit lang. Pa lang. Pero kung mapapansin nyo, wala pa yung 45 days. Kakaisang buwan pa lang ng mga yan, pero tignan nyo naman, ang lalaki. Yan. Kung napanood nyo yung unang video na to, paano pagandahin, paano palakihin, para hindi maiwasan na mamatay yung manok. Gawin nyo yun guys, para pagdating ng 1 buwan, maganda yung manok nyo. Yan. So, check nyo lang dun sa videos namin
na, sorry guys ha, medyo malapit kami sa kalsada. Check nyo lang yung mga journey simula sa week 1, week 2 yan. Kung paano kami mag-alaga ng 45 days. Ganun lang gawin nyo. It's up to you guys. And kung meron kayo nakitang napanood na idea para mag-alaga ng manok, diba? Gawin nyo sa manok nyo. Kasi kayo naman ang nag-aalaga at kayo din makaka-observe sa mga manok nyo kung ano ang mas maganda. Okay, ayan. So, yun na nga. Ito ay 2 kilo na. Ito 1 kilo't kalahati. Doon, rumble-rumble pa kasi doon. So, may laman doon na 30 pieces dito. Nasa 12 at ito ay nasa 9. So ipapakita ko sa inyo kung ilan kilo. Baka sabihin nyo nag-ano lang ako, sinasabi ko lang na ganun lang yung kilo ng mga manok. Pero ipapakita ko sa inyo kung ilang kilo na sila. Ayan. So yun, ganun kami. Ganun kami mag-harvest ng manok as long as na may patuka pa. Pinadadalawahang kilo namin yan at hindi ka sosobra sa kapital. Let's say yung 10,000 mo, naubos mo na. Hindi pa siya totally kailang harvestin. Ibig sabihin yung manok mo ay bansot. Okay? Naka-encounter kami ng ganon na bansot. Talagang nalugi kami doon. Okay? Talagang yung kapital namin para doon sa manok na yon talagang sumobra. And nalugi ako doon ng mga 2,000 talaga. So, at least kahit papano, napalaki namin. Yun nga lang talaga sa negosyo, kahit maliit yan, may lugi, meron namang hindi, meron namang sakto, may sambot sa puhunan. So, dito, guys, hindi pa ako nakakaano. Hindi pa lumalampas sa puhunan, sobra pa. Okay? So, pag naubos yung yung patuka ko doon, lahat harvest yan. Lahat harvest to mga manok namin kapag naubos yung aking patukang nandun. Tapos kung tatanungin nyo, ilang sako ba ang nauubos ng 50 pieces? Okay. So sa iba, kapag talagang maganda yung talaga yung manok. Okay. So nakakaubos lang sila ng 4 na sako. Pero dito sa akin, sa alaga ko na to, ay palima na yon. Palimang sako na yon. Then sa palimang sako na yan, stop na kami. Kasi okay na sila, ang lalaki na nila. Ito nga 2 kilo na. Kung mapapansin nyo, ang gaganda, ang lalaki. Kung nakikita nyo yung mga previous vlog ko about sa 45 days, ang bibilis nila lumaki, and then nagpapasalamat ako dahil wala sa kanilang namatay ni isa. And then hindi sila sinipon, hindi sila nagkamero ng halak, talagang alagang-alaga talaga yung mga yan sa linis ng ng kulungan, ng ilalim, tapos araw-araw nililiguan. Kapag malamig, walang ligo. Kung mapapansin nyo ngayon, hindi sila halhal kasi ang panahon ngayon hindi masyadong mainit. Pero nung mga nakaraang araw, kung makikita nyo doon sa mga vlog ko, 9 pa lang ng umaga, halhal na yung mga yan. Pero kung mapapansin nyo, almost 9 na, hindi sila halhal kasi yung panahon ngayon malamig. So hindi natin sila liliguan. Yan. So yun yung isang tip ko sa inyo, huwag kayong magpapaligo ng manok kapag ang panahon ay hindi naman sobrang init. Yan, huwag nyo liliguan. Kasi kapag niliguan nyo yan, magkakahalak yan, magkakameron yan ng sipon. Ngayon, kapag nagkameron naman ng sipon, kailangan nyo yung painumin ng antibiotics. Bibili kayo ng gamot na antibiotics, mabibili nyo yun sa mga sa mga nagtitinda ng mga patuka. Ayan, doon yung mabibili yan. Yung iba ang ginagawa, nagsasabit ng malunggay. Effective daw yon. So, i-comment nyo dyan guys kung yung malunggay is effective na gamot para sa manok kung sinisipon or hinahalak. Okay? So, ngayon ay magpapatuka muna tayo guys at kung makikita nyo, ubos na yung ubos na yung patuka nila. And tingnan nyo, ang lalaki na nila. Ready to harvest na yung mga anak ko. Charot! At tara, patuka na tayo. Then after nyan ay magkikilo naman tayo. Papatuka na tayo guys. Okay. Gusto na kayo dyan?
tayo sa malaking kulungan. So, doon kasi, naglagay na ako doon. Meron kasi yung pumesto doon eh. Malalim yung ano. So, ito, yan. Dito naman tayo sa unahan, maglalagay ng patuka. Excuse me. Excuse me po. So, yan. Nalagyan na natin lahat ng mga patuka. And then, tubig na lang sila. Hindi na sila naka-betrasin ngayon kasi malalaki na sila. Kapag malalaki na yung manok at malapit ng ma-harvest, hindi na natin kailangang lagyan pa ng betrasin. So, tubig na lang yung mga yan. Ang lakas ng mga yan sa tubig, lalo na kapag sobrang init. Talagang halhal yung halhal yung manok. Yan. So, yan, bukas lahat yung aking mga kulungan. Then, ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung ilang kilo na yung mga manok natin. So, unahin muna natin dito. Unahin po muna natin dito sa malaking kulungan na ang laman po nito ay nasa 30. Okay? Nasa 30 po. Yan. Kung mapapansin nyo, malalaki na yan. Pero, minsan, ang manok, akala mo lang malaki, pero puro balahibo lang. Ayan. Pero, makikita mo naman yan kapag talagang malaki na yung manok sa paa. Sa paa mo yan makikita na talagang malaki na yung manok at talagang kumikilo na ng talagang kilong-kilo na. Ayan. So, yan. Mag-start na tayong magkilo. Yan ang ating kiluhan. Nakasat po yan sa doon sa itim na yon. Yan. O baka sabihin nyo may daya. Hindi. Yan. O yan. Sinong gustong mauna? Sinong gustong maunang makilo at naglalapitan na kayo dyan? Ha? Sino? Ha? Charot. Okay, so atin na simulan ng pagkikilo. Ayan. So guys, ito. Ikaw mauna. Sumuatang mauna. Pero alam nyo ba, pag tangtang nyo lang yung manok, alam nyo na kapag mabigat or hindi. Ito, medyo hindi pa siya ganun kabigat. Ito, ano? Relax. Na ano yung ating, wait lang. Dito. Oh. Okay. Huwag malikot. Yan. So, yan. Kumikilo na siya ng 1 kilo mahigit. 1 kilo't kalahati. Lampas lang siya ng isang guhit. Yan. Yun. Okay. So, isa pa. Medyo malaki na siya. Isa pa. Alis ka na dyan. Ikaw naman. Ito, medyo, ang tangtang ko dito, medyo siya, mabigat. Okay. Tingnan nyo to. Ano lang siya, 1 kilo. Upo. Upo. Ayan, very good. Tabi kayo dyan, hindi makita sa video yung kilo ni yan. Ang tangtang ko sa kanya parang mabigat pero kumilo lang siya ng 1 kilo 1/4. 1/4 lang siya. Tingnan nyo. Ayan lumampas lang siya ng konti. 1 kilo 1/4 siya. Ayan. Hindi pa siya pwede. Hindi pa yan pwede harvestin para sa amin. Kasi pag in-harvest mo yan, ano lang yan? 1 kilo lang yan. Almost 1 kilo. Yan. Okay, sinong sunod? Sinong sunod? Lapit na para mabidyohan. Sinong hindi ko na
Oh, ngayon ayaw nilang magsilapit. Halika dito. Ito, katulad nito. Maliit lang ang katawan nito. So, hindi pa to, pero may 1 kilo na to. Maliit lang katawan nito. Ayan. Lumampas lang din siya, 1 kilo and 1/4. Yung niya. O, sino hindi ko nakilo? O, lapit. O, lapit. O, ikaw. O, dito. Okay, ayan, nagkagulo na sila, guys. O, tabi kayo dyan. Eto, malaki ang paa nito, guys. Malaki. So, ito, baka nakilo na to ng 1 kilot kalahati. O, tama. 1 kilot kalahati. 1 kilot kalahati siya. Kulang lang ng 1 guhit para 1 kilot kalahati. Yan. O, ikaw. Ito ata yung nakilo ko kanina. Ayan. O, yan. 1 kilot kalahati. Sakto. Sakto siya, sakto. O, doon naman tayo sa sa gitna, sa isang kulungan. Yan. So, nandito tayo sa gitna. Ito mga to, 1 kilot kalahati din to mga to, yung mga nandito. O, tingnan natin tong isa. Huwag ka na makulit. Upo na. Upo. Ayaw agad umupo. Masutil. O yan, ito, kumikilo lang to ng Wait lang, guys. Ang hirap lalo't nagwawala yung manok, ang hirap ang hirap kiluhin. Ayan. O, tabi kayo dyan at para makita sa video. Ito, 1 kilot kalahati, lampas lang ng 1 guhit. Yan. Yung mga yan kasi kahapon ko lang nilipat yan. Yung mga yan. Okay, isa pa. Pero ng katawan niya parang malusog na. O, halika dito. O yan, same lang din to, 1 kilot kalahati. O, tabi muna sa video, tabi. Yan. Yan, 1 kilot kalahati yan, guys. Yan. Tingnan natin kung medyo meron pang malaki-laki. Ito. Halika dito. Aray ko. Yan, namumuyok din yung mga yan eh. Halika dito. Okay. So, itong isa lampas. Yan. Okay, yan. O, ito. Yan, guys. Ito, lampas to ng ng may 2 guhit. Yun. 1 kilot kalahati, lampas ng 2 o 3 guhit. Yan. Ayan, umupo. Umupo siya. O, kita nyo? O, malaki na siya. Yan. Ayan. So, yan yung dito sa gitna. Halos yan, 1 kilot kalahati, pero tutumitimbang na ng medyo maganda. Yan. So, dito naman tayo sa sinasabi ko, dito sa isang kulungan, na yung nagdadalawahang kilo na talaga. Yan. Dito tayo sa kabila. So, yan. Nandito na tayo sa unang kulungan. And ito. Grabe. Ang lapad ng katawan. O, upo ha. Upo. O, yan. O, kung makikita nyo. O, patunay yan. Tingnan nyo naman. O, 2 kilo. Lumalampas pa nga. Lumalampas na. 2 kilot 1 guhit na. O. Talagang nyo yan.
maano nyo sa katawan ng manok kapag talagang malaki na yung manok kasi malapad, mabigat, tsaka ang sarap hawakan. Ang sarap nitong ang sarap nitong gawing fried chicken. O, isa pa, isa pa. Halika dito. O, ito. Oh, oh. Ayaw umupo guys, ayaw umupo. Ay, ikaw dito, halika dito. O, behave. O, yan. O, upo lang nga po. O, yan. Op. O, ito. 2 kilo din yan. Nalampas na nga. O, yan. O. 2 kilo na din yan, guys. Yan. So, yan yung mga nakabukod na ready to harvest. Mga 2 kilo na. Yan. O, diba? Nakilo na natin at naipakita ko na dito yung mga kilo ng ating manok. So hanggang dito po muna ang ating video, and for the next vlog natin ay paano kami nag-harvest. Yan. Diyan yung gusto kong part, yung pag nag-harvest na ng manok, kasi yung inilagaan mo ng 1 buwan mahigit ay ma-harvest mo na. And then yun. At ang isa pang ikinatutuwa ko guys, kapag mag-harvest na, yung talagang walang namatay sa kanila. Walang nagkamero ng sipon or hala, kasi lahat ng manok ay good silang lahat. Kasi meron kasi kami na encounter na ganyan, namamatayan kami, kasi depende kasi yan sa panahon, lalo na at kapag natapatan din namin na ang sisiw ay na anuhan ng lindol, kasi kapag yung naano ng lindol ay sayang yung puhunan mo doon, sisiw pa lang talo ka na. Okay, so for today's video, yan lang. Nagkilo tayo ng ating mga manok. And for the next vlog natin ay paano kami nag-harvest. Yan. So, abangan nyo yung vlog na yun guys. Kasi next week, sa magpapaschedule na tayo ng ating i-harvest na manok. At hindi ko alam kung ilan yung mga harvest natin. Baka mga almost 20 plus. Yan. Kasi yung suki ko sa palengke, kapag umu-order yan, mahina ang 20. Yan. So, tinatanong ka naman niya, o ilan kaya mo i-dress? O pag sinabi ko, halimbawa 30, sasabihin niya, o sige, dress mo yung 30 mo, dali mo sa akin bukas. O ganun. And then, itatanong ko din ngayon kung magkano ngayon ang pasok ng manok. Kasi last time, yung pasok ng manok namin is 170. So ngayon, parang medyo tumaas ata. Kasi magde-December na. Magmamahal. Lalo na yung sisiw, magtataas daw ulit ngayon ang kuha ng sisiw. Ang kuha ko dito ay 42 pa lang sila. Pero nung bumili ako ng patuka nung nakaraang araw, 44 na. And then sabi din sa akin ng supplier ko, tataas yan ngayong December. So baka biglang mag-50 ang isang sisiw. Ganyan lakaran sa 45 days, tumataas, bumababa, pero ang patuka hindi bumababa. Okay, so sa next vlog natin, yon pag-uusapan din natin. Marami tayong topic about sa 45 days, yung mga betrasin na ginagamit namin, yung anong patuka yung ginagamit namin, kasi yung iba ginagamit ay yung talagang mahal, pero kami hindi naman ganun kamahal yung binibili namin, yung parang kung meron ng class A, baka parang mga class B yung amin. Yon, pero subok naman talaga, okay naman yung kilo ng manok, pero konti lang ang difference nila sa pricing. Ayan, so yon. That's all for today's video, and I hope nag-enjoy kayo sa video na to at meron kayong nalamang mga tips para mag-alaga ng ganitong 45 days na manok. So don't forget to subscribe and also like and share this video guys, para marami makapanood. Ayan, kung paano mag-alaga ng ganitong 45 days na manok. Ayan, so marami na ako idinada, and I hope hindi kayo na boring sa video na to. Ayan, and then guys, support yung mga marami pa naming mga videos dito na naka-upload sa aming channel. Yun, so yun nga, don't forget to subscribe, like and share, and see you all guys on our next vlog. Bye bye. Bye bye na kayo. Bye.